Tristan POV. Angry, pissed, frustrated. That is the exact feeling that I am feeling right now. Again, Denise chose Allen. And now, hindi niya magawang sagutin ang tawag at text ko. I even prepared dinner for us, pero lumamig lang yon dahil wala pa rin siya. Kinuha ko ang wine at tinungga yon mula sa bote. I am hurt. I love her. And I didn't know that loving her would hurt me this much. At exactly 10 p.m. tumunog ang doorbell. Hindi ko na nga pinansin yon dahil baka si Audrey lang yon o isa sa mga kaibigan ko. Gusto ko mapag-isa. It didn't stop, kaya nairita na ako. Agad ko yung binuksan, and to my surprise, I saw Denise. Her eyes reflects worry as she stared at me. Agad ko siyang hinila papasok and kissed her hungrily. Hindi naman ako nabigo at tumugon siya sa halik ko. We kissed, na para bang isang taon kaming hindi nagkita, until we ran out of air. I'm hungry, sabi ni Denise, and I can't help but smirk. Malamig na yung pagkain. I made it look na nagtatampo ko pero niyakap niya ako agad. I'm stuck in traffic, love. Sorry, sabi niya, kaya hindi ko napigilang mamangha. Hindi pa naman ako lasing ah. What did you say? I held her face close to me. Ang sabi ko, I was stuck in traffic. Ulit ni Denise, and I'm hungry. Dagdag pa niya. No, not that. The other world. I swear, I really heard something. Tristan, okay ka lang ba? Lasing ka ba? No. Uminom lang ako ng wine. Hindi ako malalasing dyan. Medyo inis na nga ako. Kasi I swear, I heard something. Never mind. Baka nagkamali lang ako ng dinig. I sighed. Saka ako nagpunta sa kusina. Ininit ko ang niluluto ko sa microwave para makakain na kami. Sumunod naman si Denise at inayos ang mesa. Ang sarap! She said habang kumakain kami. Enjoy your food. Sagot ko na lang. Talagang hindi mawala sa isip ko yung sinabi niya. Pero sabi niya, wala siyang ibang sinabi. Palo na yata ako. After our dinner, Denise cleared the kitchen. It's late. Dito ka na matulog. I was waiting for her violent reaction, pero nanatili naman siyang tahimik. May mga gamit ka na dito. Sabi ko, kaya naman napalingon siya sa akin. What? She asked. Mukhang galit na naman, at baka sabihin pala desisyon na naman ako. May mga gamit ka naman na dito. I bought some stuff, just in case na kailanganin mo. Sabi ko sa kanya. Kumastos ka na naman? Sabi niya, as she approached me. Shower lang ako. Stay in the kitchen habang nasa kwarto si Denise. Sabik na sabik ako sa kanya, pero kailangan ko magpigil. Baka kasi hindi pa pwede at baka masakit pa. After almost an hour, pumasok na ako sa kwarto. Nasa labas na si Denise, drying her hair habang nakaharap sa salamin. Dumiretso na ako sa banyo para makapag-shower na din. I can feel my body burning kaya kailangan ko mahimasmasan. When I step out of the bathroom, ay nakatapis lang ako ng tuwalya. Napatingin ako sa kanya and I saw her looking at me while biting her lips. Don't tease me, Denise. Sabi ko, wala naman akong ginagawa ah. Sabi ko sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. I crushed my lips to her. Inilapit ko ang katawan niya sa akin for her to feel that I'm burning right now. Hinalikan ko ang leeg niya and licked it at the same time. I felt her hands on my waist as she moaned, I want you, mi amor. Bulong ko. Nagkatinginan kaming dalawa habang dahan-dahan kong binaba ang sarap ng nighties niya. Nalaglag to sa paanan niya pero hindi natinag ang magkahupog ng mga mata namin. I kissed her again. At hindi ko na napigilan ang aking sarili na angkinin ng dalaga. Bumagsak ako sa katawan ni Denise habang sabay kami naghahabol ng hininga. I rolled over dahil baka mabigatan siya sa akin. We were both matting so I drew her close to me. Umunan siya sa braso ko, just like what she used to do. Masakit? Tanong ko dahil ngayon para ako nakaramdam ng konsensya. It's okay, kaya naman.
She answered, so I embraced her much tighter. Basta please, wag ka na muna humirit ha? Dagdag pa ni Denise. I kissed her forehead and I'm okay with what she said. Tama naman siya. Baka mamaya lagnatin na naman siya and I don't want to happen. I know pag nasanay na siya sa akin, makakaya na niya akong sabayan. Please, wag mo nang pagselosin si Allen. She suddenly said, kaya lalong humigpit ang yakap ko sa kanya. I'm sorry, mi amor. Hindi ko lang taga mapigilan. Mas matagal mo siyang nakasama, naging kaibigan. Boy best friend to be exact. Pero ikaw ang pinili ko, hindi ba? Ikaw ang kasama ko ngayon. Isn't that enough? She asked. Lalo ko siyang niyakap. I know. I just can't help it. You are my first girlfriend. My first love. I don't want to lose you. First love? Really? Tanong ni Denise sa akin. Like as if it was the biggest lies on earth. That's true. Wala naman ako nagugustuhan talaga noon. Even in my younger years. And that is true. Ni crush nga wala ako eh. Kailangan ko bang maniwala? Biro ni Denise sa akin and I know that. As I've said, I never joke when it comes to you, mi amor. She nodded kasabay ng paghikab niya. Let's sleep. Sabi niya, ipasok pa tayo bukas. We can always skip work, mi amor. Dito lang tayo maghapon. Biro ko sa kanya while kissing her head. Hindi pwede. Papasok tayo bukas. Medyo mahina na ang boses niya at nakapikit na din ang mata niya. Okay, mi amor. I kissed her forehead briefly. Good night, mi amor. I love you so much. There was silence. Sanay naman na ako na hindi si Denise sumasagot. Good night, love. I love you too. Did you just say that she loves me too? Denise POV. Nagmamadali akong bumangon na masuyapan ko ang oras. 8:00 na ng umaga. May pasok pa kami ni Tristan. Pero itong katabi ko, heto at parang wala pang balak gumising. Tristan! Tristan, gising! Yugyug ko sa kanya, pero umungo lang to. Gising na, papasok pa tayo. Ulit ko, pero hindi pa rin to tumitinag. Tristan! Medyo nilakasan ko na ang boses ko, kaya bigla tong dumilat. Mi amor, natutulog pa ako. Reklamo niya, saka tumagilid at yumakap sa bewang ko. Papasok tayo, di ba? Usapan natin yan. Pilit ko siyang niyuyugyog para tuluyan na tumagising. Nagulat na lang ako nang ihiga ko nito at agad niya pinatungan. We are both naked, kaya naman ramdam na ramdam ko ang kahandaan niya. Tristan, I warned him dahil hindi ko gusto ang tumatakbo sa isip ko given our position. Ako muna yung papasok. Nakangising sabi nito. Tristan, isa. Pigil ko dito, pero parang mas gusto ko atang umungol dahil sa ginagawa niya sa akin. What? Wag mo sabihing ayaw mo. Nangaakit ang tinig ni Tristan, pero pinilit kong wag pumikit nang lalo maglukot ang mga kamay niya sa akin. Naramdaman kong pinaghiwalay niya ang binti ko gamit ang tuhod niya. Wala na akong kawala dahil rider ang katawan ko na agad tumutugon sa bawat galaw ni Tristan. Hindi ko mapigilang umungol sa bawat galaw ni Tristan. He can really make me crazy. At tuluyan na akong nadala sa init ng aming mga katawan. I'm dead tired. Pakiramdam ko, para akong binugbog, hanggang sa naramdaman ko ang pag-alis ni Tristan sa likod ko. I'm tired, mi amor. Let's just stay here. Hindi na ako umangal. Total siya naman ang boss. Might as well take a break. Pwede namang dito rin ako gumawa ng design ko. I opened my eyes and I saw him staring at me. Do you mean what you said last night, mi amor? Tanong ni Tristan, kaya kumunot ang noo ko. What is it? Tanong ko naman. You said you love me and you call me love. He was smiling from ear to ear at parang ang sarap niyang linisin. Sinabi ko yun? Nakalimutan mo? I kept myself from laughing dahil sa lubog na naman ang kilay ng mama. I don't remember. Sagot ko, and I heard his sigh. Okay, whatever you say. Sabi nito at bumangon na. Galit na naman to dahil pabalang pa niyang sinara ang pinto ng banyo.
Gusto ko matawa sa reaksyon ni Tristan. Ang sarap lang niyang asarin. Tumayo na ako at naglakad papunta sa banyo. Hindi naman nakalak ang pinto, kaya ako nakapasok at mukhang hindi niya namalayan dahil malakas ang tunog ng shower. Nasa ilalim siya ng dutsa habang ang dalawang kamay ay nakatukod sa pader. Sobrang sexy niyang tingnan. His whole body is perfect. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya from behind. Gusto ko lang naman siyang asarin, pero mabilis lang talaga siyang mapikon. I felt his body's reaction sa bigla kong paglapit. I know that he is surprised. Ako man din ay nagugulat sa inasal ko. Never did I imagine myself to be like this. I'm sorry, love. I'm just teasing you. Sabi ko, and I continued to kiss his back. Napahinga siya ng malalim at humarap sa akin. Agad kong pinulupot ang kamay ko sa leeg niya. Sorry na po, sabi ko. Say that again. Utos niya na nakapagpasimangot pa rin. I'm sorry po. Ulit ko, kaya lalo siyang sumimangot. That I almost burst into laughter. I'm sorry, love. I love you. Good morning. He smiled. Yung ngiting ang sarap picturean. Inabot niya ang labi ko and kissed me. I can see his happiness at ganun din naman ako. Hindi ko alam, pero kahit sandali pa lang kami nagkasama, I can really feel his love for me. And I can say that I love him too. I don't know when, pero alam ko sa puso ko na mahal ko na rin si Tristan. Round 2? He teased me, kaya naman natawa ko. Love naman, sabi ko dito, and he laughed. Okay, shower lang, then we'll have breakfast, sabi ni Tristan. True to his words, wala siyang kababalang ginawa sa akin sa loob ng banyo. Ligo lang talaga. And after that, the breakfast na kami. Ayaw talaga niyang pumasok, so he called Ma'am Ocampo. Hindi ko na narinig ko anong dinahilan ni Tristan o kung pati ako kasama sa paalam niya. Darating mamaya yung mag-aayos sa'yo, he announced as he entered the kitchen. Mag-aayos? Takang tanong ko naman. Today is Tito Simon's birthday. Nakalimutan mo na ba? Sabi ni Tristan. Okay, sorry nakalimutan ko. Tinapos ko na ang pagliligpit at bala ko ang kwarto naman ni Tristan nang ayusin ko. Wala naman kasi akong gagawin dito, kaya magliligpit na lang siguro ako. Pinalitan ko ang mga punda at beddings ng kama. Na makontento na ako, ay naalala kong tawagan si Tita Rose para kamustahin si Allen. Hello, Tita? Bati ko nang sumagot si Tita after a few rings. O Iha, napatawag ka? Tanong ni Tita. Kakamustahin ko lang po si Allen. Okay na po ba siya? Medyo mabuti na siya, Iha. Kaya lang hindi pa siya makakalabas. Sagot naman ni Tita. Dadalo ka ba dito? Nasa trabaho po kasi ako, Tita. Mayang gabi naman po may pupuntahan akong event. Pero subukan ko po, Tita. Sagot ko naman dito. O siya, sige, mag-iingat ka. Natutulog pa si Allen eh. Paalam naman ni Tita sa akin. Sige po, Tita. Ikamusta mo po ako kay Allen? Sabi ko, bago ako nagpaalam. I should really convince him na bitawan na ang motor na yon. Napapidlag ako. Nang pagdingon ko ay nasa may pinto pala si Tristan. Nakasandal siya doon at naka-cross arm habang nakatingin sa akin. Hey, kanina ka pa dyan? Tanong ko. Dadalawin mo ba si Allen? Tanong niya pero umiling ako. Nakita ko ang pagngiti ni Tristan. Ayun, nagsisintir na naman kasi siguro. Akala aalis ako at pupunta kay Allen. Lumapit to at niyakap ako. I love you, mi amor. He whispered in my ears. I love you too, love. Sabi ko naman. Humigpit ang yakap ni Tristan sa akin. At last, mi amor, narinig ko din mula sa iyo yan. Sabi nito, while his face in on my neck. Kaya magpakabait ka ha? You promise na hindi mo ako sasaktan. Sabi ko dito. Baka nga ako pa yung saktan mo eh. Natawa ako sa sinabi ni Tristan. But he stopped me with his kisses. At dahil marupok ako, we ended in bed again. Napakapit ako sa braso ni Tristan
nang tuluyan kaming makapasok sa mansyon ng mga De Vera. It was beautiful and grand. Ang swerte lang taga ng mga taong mayayaman dahil nakakaranas sila ng ganitong karangyaan. Everyone was dressed elegantly tonight. At syempre, hindi naman nagpakabog ng love ko dahil maganda at elegante din ang suot ko. It was a maroon evening dress na manipis ang tirante. The V-neck is just enough para sa build ng katawan ko and is not too low. Of course, knowing how possessive Tristan is, hindi yan papayag na magsuot ako nang kita ang cleavage ko. Mahaba yon at may suot akong white heels na hindi naman mataas ang takong. Tristan is dashingly handsome with his three-piece suit na kakulay ng damit ko. Sinalubong kami ni Sir Patrick, ang anak ng birthday celebrant. Mi amor, this is Patrick, isa sa mga kaibigan ko. Wala pa yung iba, but don't worry, makikilala mo din sila mamaya. Pakilala ni Tristan sa lalaking sumalubong sa akin. Bawal bang pangat sa tropa nila? Bakit naman ganun? Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Tristan sa bewang ko. Para naman ako nagising sa pagkatulala at napalingon sa kanila. Nakasimangot to sa akin habang tumatawa ng mahina si Patrick. Denise, don't stare at other guys kung ayaw mo magwala yung katabi mo. Patrick said, kaya pinanliitan ko naman ng mata si Patrick. Ang bilis ng transition ng mukha niya in fairness. From kabuting nakasimangot to Tristan the Pogi with a smile. Takot naman din pala. Hinilan na ako ni Tristan sa pwesto namin dahil nagpaalam si Patrick na sasalubungin ang bagong dating na bisita. Ang ganda niya at sa nakikita ko kung paano siya hawakan at tingnan ni Patrick, he is definitely in love with her. Girlfriend? Tanong ko kay Patrick. Almost. Okay. Nililigawan pa lang siguro. Are you hungry? Umiling ako dahil hindi pa naman ako gutom. By the way, love, uuwi pala ako ngayon sa apartment. Paalam ko. Bakit naman? Actually, I was going to suggest that you live with me. Ayoko dun ka pa umuwi. Napatingin ako sa kanya. Gusto mo mag-live-in tayo? I asked and he nodded. Ayoko, Tristan. Why? I mean, dun din naman tayo pupunta, diba? Gusto mo bang magpakasal muna tayo para sumama ka niya sa akin? Wow lang ha? Kasal sa taong to? Parang nag-aya lang kumain ng fishbowl sa kanto. Napainom tuloy ako ng wine at inisang lago ko lang yon dahil nabigla ako sa sinabi niya. Pinag-iisipan ng kasal, Tristan, hindi yun basta-basta. Katwiran ko sa kanya. Kapag napag-isipan ko na yan, and I'm sure of it, ikaw lang naman atang hindi sigurado. He shook his head at mukhang inisan naman. Ayaw mo ba magkakilala muna tayo, Tristan? Hindi ba masyado maaga para dyan sa iniisip mo? Kaya nga I'm asking you to live with me, my amor. Honestly, hindi na ako komportable na doon ka pa nakatira. Seryoso ang mukha ni Tristan, kaya alam ko na hindi ito nagbibiro at dumayo pa talaga kami sa party para pagtalunan ang bagay na to. Pwede naman pag-usapan kanina. Dito pa talaga? Pag-iisipan ko, love. Yun lang ang naisip kong isagot para hindi na humaba ang toyo niya at tama nga ako dahil ngumiti na siya ulit. Kinuha niya ang kamay ko at agad na dinala sa labi niya. Maya-maya pa ay may lumapit na 3 lalaki sa amin. Grabe at napakagwapo din naman talaga nila. Pamilyar ang dalawa dahil kasama sila ni Tristan noong unang araw ko sa Bella. Montefalcon, para kang si De Vera ah. Kasama niyo lang yung mga bebe niyo. Nakalimutan mo na kami? Sabi ng isang lalaki. Umiling naman si Tristan sa mga kaibigan niya. Love, these are my other friends. Huminto siya at saka bumulong sa akin. You know my rules. I rolled my eyes at him. Dahil sobra na siyang OA, Daryl Valencia. Nice to finally meet you, Damon Sarmiento, Jonas Serrano. Grabe ha? Lalo kang gumanda, Denise. Ngumiti naman ako sa kanila at nakipagkamay. Saka ako tumingin sa ibang direksyon dahil kung hindi, magtataruntumsa naman ang katabi ko. Stop it, Serrano? Saway naman ni Tristan.
Sus! Totoo naman ah. Neneng-neneng nga to dati dito eh. Tingnan mo naman ngayon. May ingay na sabi ni Jonas habang ang katabi ko ay naiinis na. Denise! Napalingon ako sa tumawag sa akin at napatayo ako na makita ko si Audrey. Yumakap siya sa akin at saka hinawakan ng kamay ko. I'll just introduce her to my friends, Tristan. Paalam na dito. Hey, baka kung saan mo dahin si Denise. Pigil naman ni Tristan. Oh my God, Tristan! Stop it! Ipapakilala ko lang siya, ano ka ba? Hindi ko na narinig ang sagot ni Tristan dahil basta na lang akong hinila ni Audrey. Nasa lahi taga nila to eh, hila ng hila. Nakarating kami sa isang bahagi ng garden. Halatang mayayaman ang mga dinatan namin doon. Kaya naman nakaramdam ako ng hiya. Guys, I would like you to meet Denise. She is one of our junior designers in Bella. Pakilala sa akin ni Audrey. Hi Denise! Bati naman nila sa akin. Mukha naman silang mababait, kaya binati ko din sila. Hey! Sabi ng isang kasama ni Audrey paglapit sa akin. Ang ganda mo naman. Ako nga pala si Douglas. Ngumiti lang ako at saka siya tinanguan. If you know what's best for you, Douglas, back off. Pigil na Audrey dito. Why? Masama ba makipagkilala? Means she is really beautiful. Lalapit sana to para haplusin ang mukha ko. Pero nagtago ako sa likod ni Audrey. Don't be scared, babe. Mabait ako. Gusto lang kitang makilala. Stop it, Douglas. Don't make a scene. Nilapitan na siya ng isang kasama niya at inawat. Wala naman akong ginagawa. Nakikipagkilala lang eh. Alsa boses naman ni Douglas saka tumingin sa akin. Nakaramdam ako ng takot. Pero nawala lang yon na marinig ko ang boses ni Tristan sa likod ko. What's going on? Tanong nito at saka ko hinila palayo kay Audrey. Ilang araw pang ganitong pakiramdam ko, hihiwalay ng braso ko sa katawan ko. Nothing, Tristan. Ayaw lang siguro ni Audrey na magkagulo, kaya hindi niya sinabi ang totoo. Tara na. Ayaw ko naman dito, at mabuti na lang sumunod si Tristan. Is that guy bothering you? Tanong niya pero umiling ako. Nagpakilala lang sila. Ang lalakas nga ng boses nila eh. Sabi ko na lang at medyo tumawa. Ayaw ko din ng gulo at nakakahiya naman sa my birthday. Bumalik na kami sa mesa at nagsimula na kaming kumain. Masaya naman ang party. Mukha ding mabait ang my birthday at ipinakilala ko ni Tristan dito. Love, saan ang restroom? Samahan na kita. Akman tatayo ito pero pinigil ko at nag-uusap kasi sila magkakaibigan. Nasa isang mesa na lang kami para kay Patrick. Dahil nakabuntot daw ito kay Blanca na akala mo naman daw ay mawawala sa pag-iingat niya. That is according to Jonas. Pakiramdam ko, siya ang joker ng tropa nila. Ako na. Itinuro naman sa akin yun ni Daryl, kaya nag-excuse muna ako sa kanila. Madali namang nakita ang restroom at na matapos ako sa loob, ay agad akong lumabas. Pero nagulat ako na may taong nakaabang sa akin. Si Douglas. Hey beautiful, sabi niya, kaya kinilabutan na naman ako. I first smile at saka ko siya nilagpasan, pero nahuli niya ang braso ko at pinigilan ako. Are you some kind of an escort? Well, obviously, hindi ka girlfriend ni Tristan, since hindi naman siya nakikipagrelasyon. Napanting ang tenga ko sa sinabi niya, pero pinili kong kumalma dahil ayoko makakuha ng atensyon ng mga tao. Tell me, magkano isang gabi mo? Dodoblehin ko. Just let me have you. That's it. Doon na nag-init ang ulo ko, kaya agad kong hinila ang braso ko sabay sampal sa taong kaharap ko. I'm not an escort. Girlfriend ako ni Tristan. Sigaw ko, pero natawa lang siya. Dream all you want, babe. But I assure you, kapag tinigilan ka na ni Tristan, laspag ka na. Sinampal ko uli siya, dahil pakiramdam ko nanginginig na ako sa galit. Hindi totoo yan. Tristan loves me. Really? Then you're stupid. Ngayon palang hiwalayan mo na siya, habang kaya mo pa. Itinulak niya ako, pero mahina lang naman, kaya hindi ako nabuwal.
Ask Audrey about my sister. She knows kung anong ginawa sa kanya ng so-called mong boyfriend. Nakaramdam ako ng takot sa sinabi ni Douglas. May diin ang mga salita niya at hindi ko maiwasan mag-isip kung anong katotohanan bang sinasabi ni Douglas sa akin. Ni Amor? Napapidlag ako nang marinig ang boses ni Tristan. Pinilit kong umiti para maitago ang takot na nararamdaman ko. What took you so long? Are you okay? Sunod-sunod na tanong ni Tristan. Okay lang ako. Sagot ko saka ko kumapit sa braso niya. Bumalik na tayo. Tumango lang si Tristan at nagsimula na kaming maglakad pabalik sa pwesto namin. Kailangan ko makausap si Audrey. Kailangan ko malaman kung anong pinagsasasabi ni Douglas. Napatingin ako kay Tristan and he was looking at me. Maybe he felt that something is off at hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!